hindi ko maintindihan ba't aabot ng 20 million yan eh. Kasi ang mga pagkain naman doon, pagkain Pilipino eh. Sa 8 taon na bagay, karabihan yun kay Presidente Duterte at ang mga hinahanda doon saging, maruya, palabok. Hindi naman naabot ng 20 million ng palabok. Mainstay ang palabok sa sa zona ni dating Presidente Rodrigo Roa Duterte. Walang kaartihan. Palabok, lumpiang sariwa, maruya. Ano ba yung todo kain ba yan pag panahon ng ganyan? Well, ang kasi mahalaga dyan, zona lang naman. Yung zona lang naman. At kaya lang naman talaga nagsisilbi ng hapunan dyan. Doon lang yan sa South Lounge eh. Mainit doon ha. Kasi naabutan ng walang upuan yan. Tayuan lang actually. No? Hindi naman yan na parang restaurant. Ang meron lang na talagang sit down doon sa lounge ng mga kongresista. No? Pero siyempre, kung gusto mong makita, hindi ka kakain doon kasi walang media doon. Doon ka magpapapansin doon sa South Lobby. Ang yayaman na ng mga dadalo doon, di ba? Mga kongresista, mga senador, mga pamilya nila, mga Pero ang napansin ko talaga, mas magarbo ang caterer ng Marcos Jr. Alam ko po yan dahil yung pinakamahal na catering, yun ngayon na nagkikater. Mantakin mo, kung 4,000 ang atin dyan, siyempre, kung ikaw pinakamahal na caterer, mahal talaga abot, no? Pero hindi ka rin naman po pwede magpakain ng garbo dyan kasi ang mga tao doon nag-i-stay lang naman dahil matagal yung sundo nila sa kanilang mga sasakyan. Dahil traffic. Kumaga lang na pika-pika. Kasi paglabas nila dyan, kakain din naman yun sila. Kasi nga, kaya pika-pika lang yan, nag-aantay lang sila ng sasakyan. Kasi ang presidente, hindi naman umaalis ka agad. Pero pag habang nandun ang presidente, lockdown. So wala kang choice, wala kang pupuntahan. Kahit ikaw ay senador, kahit ikaw ay congressman, kakain ka na rin dyan. Diba? Dahil nag-aantay ka ng sasakyan. So pika-pika lang yan, bakit kaya umabot ng 20 million?